Ang pinakamiserableng tao sa buong mundo, yung mga swapang. I think lang maybe I'm a narcissist, pero I think I'm a victim of swapangs. People na sisirain ka para magkaroon sila ng favor, swapang sa posisyon, swapang sa pera, swapang sa atensyon, swapang sa maraming bagay. And I was once a swapang until I recognized na ako ay swapang. Paano ko nasabing swapang ako? There was a time wherein gugulangan ko yung kapatid kong babae, si Jenjen, sa chocolate. Kasi mas malaking tao ako sa kanya, mataba ako eh, tsaka malaki. So, gusto ko mas maraming chocolate yung kinakain ko until I found out nung bata siya na masaya siyang kumain ng chocolate. So, I learned when I was maybe 10, 11 years old na swapang ako and I need to mas masaya na magbigay siya kapatid, na magparaya siya kapatid. Maraming beses, maraming pagkakataon na feeling ko I was a victim of mga taong swapang kasi I don't ask for too much sa magulang, sa trabaho, kahit saan. I try not to ask, especially pag luho. Siguro pag kailangan ko. And I think I was a victim of people na swapang sa ating society. However, uh, I realized na yung kapayapaan pala ay nasa sa pagiging hindi swapang. Masaya magbigay. Let me share a story, no? Yung, para hindi sila matukoy na lang, no? Meron akong kakilala na person na niloko siya ng isang tao, isang konsehal ng barangay na di umano'y magsusukat ng mga lupa. So, in order for them to settle yung pag-aari nila, nagbayad sila ng 45 or 40,000 dito sa taong to na di umano siya ay fixer ba? Or basta siya ay nag-aasikaso ng mga lupa. Siya ay may kilala yata na magsusukat ng lupa. And sa tiwala at sa kakulangan na rin siguro sa kaalaman, maraming basher kasi kung ano na pang sasabihin eh. Sabihin na natin may kakulangan yung kakilala ko na magpakontrata o magkaroon man lang ng katibayan that the money was received. Siyempre, konsehal ng barangay merong kang trust and confidence na ayusin niya yun. Pero siya ay nagmaswapang at hindi niya tinupad yung kasunduan at ginawa niya ay tinago niya lang yung pera at walang nangyari. So yung perang yun ay pinaghirapan ng mga taong nagbigay para ayusin yung lupa nila. Pinaghirapan yun, pinagtrabahuhan, pinag-ipunan. So bagamat sabihin na natin may kakulangan, whatever it is na kakulangan ng mga tao, I think the Lord knows na binigay nila yun in good faith. Binigay nila yun, pinaghirapan nila yun para ayusin yung lupa nila. Pero niloko sila. The bottom line is, niloko sila. Marami kasing basher sinasabi, may kakulangan, blah. Walang kakulangan dapat kung hindi ka man luloko eh. Ganun lang kasimple. Niloko sila. Alam nyo, in a few months, namatay yung tao. Ayoko naman maging masaya sana, pero I'd like to think that it's karma. Una, bago siya namatay, iniwan siya nung kabit niya na pinaaral niya. Dahil nakatapos na. Sumunod, nagkasakit siya and namatay siya. So, abuloy na lang sa kanya, di ba? Kasi swapang siya. Okay, ako naging biktima na rin ako ng ganyan wherein nagpatayo ako ng bahay na maliit. Pinagkatiwalaan ko yung isang dati kong kaklase na loser nung araw. Pinagtatanggol-tanggol ko nung araw sa mga bully. And he became a civil engineer. And niloko niya ako because I was not able. May kakulangan ako eh.
nagtatrabaho ako that time. I was able to monitor the transactions properly and hindi ko siya kinasuhan o sinaktan at di ko napakinabangan yung tinayo ko. Pinaghirapan ko, dugot pawis. Pero I don't want to say abuloy na lang sa kanya yun kasi alam ko may asawa at anak siya. Pero I hope na lang na he's doing well. Yun na lang. Kasi ako, ilang taon kong pinigil na saktan siya o kasuhan siya. Ayoko makulong and at the same time, naawa ako kasi I met her baby eh. Charge to experience na lang na I learned to understand na yung pinaghirapan mong pera mawawala sa'yo. Siguro yun yung lesson na tinuturo sa akin ng Diyos. Pag hindi inalaw ng Diyos yan, hindi niya pa kaloob, mawawala yan sa'yo. Kahit anong galing mo, kahit na anong meron ka. Kung hindi inalaw ng Diyos, mawawala yan. Pera lang yan. Siguro yun yung tinuturo sa akin ng Diyos. Kasi ako, masyado ako nasasaktan, lalo na pag hard-earned money. Pinaghirapan mo, pinagtrabawan mo, pinag-ipunan mo. Hindi ka nagluho para mag-ipon. Para sana may kabuhayan ka, may bahay kang maliit, tapos ginanong ka. And I hope he's doing well na lang. Pinatawad ko na siya. May anak siya, sana mapalaki niya ng tama. No? Anyway, ako I was victim of swapang. I was a victim of that. Mga kaswapang mga tao. But I'm starting to realize that I am blessed kasi hindi naman mabigat yung buhay ko kahit papano. Maraming mas mabigat ang buhay sa akin. I was blessed with a good partner. I was blessed with my mother. Buhay pa yung nanay ko. Kumakain naman ako ng madami. I'm blessed. Okay na ako dun. Diba? So, yung purpose kasi natin dito is to give. Kaya rin siguro ako nagbibigay ng opinion, baka makatulong ako, baka may magawa akong tama. To give back to others. Kung may gift ka man, to share. Hindi kasi pwedeng, like, meron kasi akong kilalang tao na napakagaling kumanta pero ayaw niyang sumali sa singing contest, ayaw niya mag-perform, ayaw niya mag-social media kasi nahihiya siya. Pero sobrang galing kumanta. What is the use of that gift? Sa sarili mo, kakanta ka mag-isa sa CR na aksidente ko lang maririnig or kasi ganun dati aksidente ko lang narinig 11, 12 years ago. And hanggang ngayon, sabi ko, kumikita na yung mga tao sa paggagawa ng content, why not make a channel? Pero wala. Mahiyain. So, anong purpose ng gift mo? Hindi mo nagamit sa tama. Hindi mo na i-share. Hindi ba? So, sa akin parang ang essence natin dito, ang dahilan kaya tayo naririto is to share kung ano yung meron tayo. Talent, the time, even the opinions, hopefully na tingin natin makakabuti. And in the context of sharing, hindi ba ang purpose natin dito is to procreate, diba? To do good, to worship God and to procreate. In a religious standpoint, I understood na hindi ka lang basta fulfilled pag ikaw ay nagkaanak. Kasi kahit sinong fuckboy dyan na malakas yung similya, kayang bumuo ng bata eh. Dali lang bumuo ng bata. The essence is bumuo ka ng bata that is better than you. You share everything that you have at dagdagan niya. Para mas yung susunod na henerasyon sa'yo, mas magawa niya yung will of God, yung will ng Panginoon, which is kabutihan para sa lahat. Tumulong sa kapwa, sambahin ng Panginoon, maging mabuti rito sa mundong ito. So, hindi sapat na ikaw ay nagkaanak lang. Yung mga anak mo should be better than you. Should serve God more than you. Should, di ba? Mas mabuting mga tao, mas magagaling ng mga tao kaysa sa'yo. Unfortunately, may mga narcissist na ayaw nilang maging mas magaling yung anak nila sa kanila kasi sila yung magaling. Narsi nga eh. That's why they are incapable of loving. Hindi ba? But anyway, I just want to remind everyone na mapalad tayong lahat. God bless you.